Sir, ano bang aasahan namin sa Father's Day? Well, it's a reunion movie. Yeah. Nakaka-excite kasi ang intention namin, actually by accident, nung nag-form yung, wala talaga, hindi namin sinasadya na magkaroon ng movie. Nag-umpisa lang to into nag-reunion ng buong cast ng ano. Tapos unti-unti, biglang, ano kaya gawin natin yung reunion? Pero yung pinaka nag-drive sa amin na ituloy yung series, ay yung movie, is to pay tribute. So it's a Father's Day. Malaki din pagkakaiba niya din sa original. Actually, it's a continuation. So, marami rin kasi nag-iisip ano ba to? Ano ba to? Series ba to? Remake ba to? It's actually a Continuation. continuation. So Sabi parang niya- ano yan, parang it's a nice way of like at least going back to that time na miss na feeling namin yung mga batang millennials, batang mga Gen Xs, diba? I mean, Yeah. it's the best time na bisitahin yung time na yan. So parang feeling namin it's better na maging part yung buong cast. It took some time. Oo. Medyo matagal kami magsasama-sama. It did not happen in a snap. Kinumpleto namin lahat eh. Hindi na kompleto lang. Buti na complete. Tumagal siya. Umabot siya ng 2 taon at kalahati. Kasi Pero goal niyo talagang kailangan mag-kompleto sana sila. hindi kasi siya magiging reunion. Totoo. Iiwan namin yung Sa- iba, diba? Yung iba kasi, one, hindi na rin ganun ka-active. Of course, yung iba, obviously, active pa sa TV. Like, of course, Tita Nova. Yeah. Yung iba naman, magkakaiba ng network. May iba sa amin, nasa base sa Canada. Sinama-sama namin, ultimo yung mga sunog baga. Tumagal yung time na paghahanap. Kasi, of course, 30 years I mean, from the last time na nagkita-kita talaga kami. So, it's good na alam mo kahit yung sunog baga, tatatlo na lang yung tawa, 4 eh. So, masaya kami na nasama namin lahat. Sabi ni Celine, parang new cast daw siya. Yes. Nakakaiyak ko yung movie. Ano bang aasahan namin? Well, of course, definitely, it's a tribute. Yung feeling namin na lahat ng, parang ano siya eh, alam mo yung feeling ng, makaka-relate ka kasi alam mo merong kang mahal sa buhay na nakasama mo nung time na yun. And it's Play for Truth. Definitely hindi namin ginawa to para i-surpass din dati. Definitely walang tatalo din sa dati. Pero we wanted to be, gusto lang namin maging Play for Truth. It's something na gusto rin namin ipakita ano nangyari ba sa mga anak ni Tatay Kevin, and feeling namin yung pagiging totoo na yon ay sana magawa namin ng maganda yung reunion para sa lahat. Dahil uso yung AI ngayon, may aabangan bang cameo si Tita Dolphy kahit AI? Kinuha namin si Effie. May konting hint, pero definitely there would be marami kasi siyang umabot sa point na hindi lang yung paghahanap sa bawat isa yung nahirapan kami. Part nun is yung dedication ng buo kasi kailangan namin i-console yung mga tao na naging involved sa Home Alone sa dati from the kahit yung mga OG writers consider namin lahat. So of course we have Tita Linggit, Linggitan, creative consultant namin. So hindi lang naman din to yung parang basta-basta na lang kami nag-desisyon. Definitely we're very grateful to Tita Cory and ABS for allowing us to use the IP. We're grateful that they allowed us. Natutuwa din kami na tinutulungan kami ng ABS kasi alam mo sa panahon ngayon, parang feeling namin yung timings na medyo matagal na kasi nawala yung core values ng family. Sino nag-direct? Ako din. Ikaw! Hindi, Ang mo, galing. parang yung it's a collaborative thing. So it's not really, of course, meron naman akong mga kinuwang technical people behind me. Actually, isa sa pinakamagaling na DOP sa bansa, si Neil Daza, cinematography sa amin. But partly, mararamdaman niyo yung buong collaborative process na yung buong cast. Alam mo, baby talaga nila. Yung gusto namin pag napanood nyo to, yung
dahil alam nyong kilala niya to. And nakakatuwa kasi mas kilala pa nga nung mga audience yung mga character namin. Kamusta rin po yung cast? Napanood na ba nila yung final po? Oo, napanood nila. Kamusta yung reaction? Teaser pa lang umiiyak na sila. Tapos, ano ba naman yan? Mga ganun-ganun sila. Pero, definitely, part nung marami nagsasabi na bakit ganito yung nararamdaman namin. Diba, ano to, COVID dito, bakit kami ganito yung nararamdaman namin. I one thing we promise you, definitely, yung mararamdaman nyo na hindi lang namin to reunion. Reunion to ng bawat isa. Pilipino na nakamiss. Sana din tayong mga 90s at yung mga even yung mga Gen X at yung mga Alpha Gen Z. Boomers. Tayo yung mga bata noon, tayo na yung mga tatay ngayon. And hopefully, diba, pakita nyo sa kanila na ito yung kinalakihan namin, anak, or dati nung panahon na umuwi lang ako ng bahay, sabay-sabay tayo kumakain ng dinner, tapos pinapanood natin yung umano. It's something na sarap i-share. Kasi every Thursday night yun, di ba? Tapos, kamusta si Claudine sa set? Kasali ba siya? Sobrang okay. Marami Kasi emotional nakakamiss. siya. Maraming nakakamiss kay Ate Claudine. Marami nakakamiss kay Ate Claudine and very ayoko i-preempt pero definitely ito na yata yung parang masasabi ko na part na parang hinihintay ng tao from her. Definitely makikita niyo yung very good spirit, makikita mo sa energy ng bawat isa. Isa to sa mga feeling kong ito yun. Ito yung project na hinihintay ni ate. Parang ganun. Ganda. So, last na ba? Hindi ba? Meron pa ako. Hindi naman. Pinag-uusapan kasi yung mana ni Dolphy. May anong opinion mo doon? Which one? Regarding? Yung mga paghati-hati ng mana. Well, obviously sa amin, ako nga, wala akong idea sa mga diyan. Kasi unang-una, may yung daddy ko, di ba, I'm the grandson of Dolphy. Maraming nga nagkakamali, akala nila. Anak ka, di ba? Apo ka lang. It's just, nagkataon lang talaga na ever since I was a kid, magkasama kami sa show, sa home ano. Yung daddy ko, eldest son ni Dolphy. Yung daddy ko ang may mana, daddy ko yung eldest son niya. But it's being handled kasi sa amin walang ganun na issue eh. It's Kais, which I call him si Tito Eric, I call him Kais. Si Kais is in charge of yung mga pagdating sa mga Ganyan. Walang issue sa amin. Fondest moment mo with Tita Dolphy? Ano yung fondest moment mo? Hindi mo ang kalimutan. Marami. Ang isang namimiss ko ay ka-birthday ko kasi siya. So namimiss kong hindi gumastos pag birthday ko. Ano yung birthday ko, bago ako lumabas nakiki-birthday ako eh. So kadalasan, Kasama ka na dun sa party niya. nagba-birthday ako, may pa-cake na rin siya, alam mo yung ganyan. Cute. So namimiss ko yung mga alam mo yung mga tito ko, yung mga ibang tito ko na kasama na rin niya ngayon. Alam mo yung tipong, birthday rin pala ni Dos. Alam mo yung ganyan, kakantahan ka. Tapos after nun, syempre invite ko yung mga friends ko sa bahay ni Lolo. Tapos, walang bayad. Pero yun namimiss ko. Okay, Okay, thank thank you. you. Photo lang.